Good morning po mga kababayan. So, nandito tayo muli kay Kuya Oming dahil alam naman natin na empty stomach yung bahay ni Kuya Oming. Isa din sa nagdagdag sa problema mga kabayan na nabalian na ako ng pakpak, no? So, nag-usap kami mga kabayan doon sa mga gamit niya kasi ang sabi doon sa mga tao ay sa pinagbilinan or pinagbintahan niya mga kabayan, no, na 100, 100, 100. So, pag siya naman ang tanungin mo ay iniwan lang daw niya doon pero kukunin niya. So, ang usapan namin, okay sige, pinipilit mo talaga Kuya Oming na pinag-iiwanan mo yung mga gamit mo doon, no, dahil hindi ko alam yung mga gamit daw ganito, ganyan, inanay, no, may mga insekto, natatakot siya, nanganganak ang mga insekto dahil sa pinagagawa niya mga kabayan na dinugyot, no, yung mga damit basa nilalagay sa urukan, hindi nalalabhan, no, nangamoy pupo, nangamoy ewan na hindi mo maintindihan mga kabayan. So, dinalan niya, iniisa-isa yung mga kabayan, hakot ang mga gamit niya. No, ito naman ding mga tao na alam naman niya, kapitbahay niya na ganito ang sitwasyon ni Kuya Oming. Hala, sige, tanggap lang din. No, wala ding pasintabi mga kabayan. Sinasamantala din nila yung kahinaan at yung ni Kuya Oming, kahinaan ni Kuya Oming mga kabayan. So, sabi ko sige, pag uwi namin, Kuya Oming, punta ka na rin doon sa mga gamit mo, sa mga taong pinag-iiwanan mo sa mga gamit mo, kunin mo na at ibalik mo na dito sa bahay mo. Balikan ko mamayang hapon o mamayang gabi, pero hindi po nangyari mga kami kasi umalis kami. So kung hindi, balikan ko bukas ng maaga. So ngayon ay binalikan namin mga kabayan, no? Babalikan namin dahil yun ang usapan namin at titingnan natin kung meron na bang naibalik sa lahat ng gamit, no, sa lahat ng gamit na sabi niya ay iniwan niya sa mga kapitbahay niya. Kaya puntahan natin ngayon kung empty stomach pa rin sa umagang ito ang bahay ni Kuya Oming. Every step we take, every dream we chase wouldn't be possible without your... So, ayan po mga kabayan, nandito tayo. Pagdating natin, yung mga ganito sana yung madatnan natin na meron bang kunting pagbabago na kahit simple pero matuwa ka. Kasi katulad nito may madatnan ka na merong pinagkakabisihan, no, na mauupuan po mga kabayan, no? And then yung ganyan na naglilinis ay ang sarap sa pakiramdam na kahit napagod ka pabalik-balik, no, kahit minsan ay nakaramdam ka ng parang palyado na yung mga pakpak mo mga kabayan, pero pag ganito ang nadatnan mo na nagiging masinop sa bahay at gumagawa ng paraan, magiging masaya ka. Matanggal lahat ang pagod mo, no? Walang stress, okay lang. Pero kung madatnan mo mga kabayan na bungad pa lang ay may nakita ka ng hindi maganda, ay Diyos ko, kahit sabi mong kay aga-aga, mapanghinaan ka ng loob, mawalan ka ng gana mga kabayan sa totoo lang. Oh, 'di ba? Naglinis dahil ang ano niya dito mga kabayan, ang likuran niya, no? Ayan Kuya Oming, meron ka namang mga malalaking kahoy, may mga kawayan. Ayan.
Yan sana ang ginawa mong upuan. Dahil ang likuran niya mga kabayan, nung isang araw, punong-puno yan ng tubig. No? Punong-puno ng tubig yan. Tapos ito, yung iligaw na, anong tawag dyan? Anong tawag dito, Kuya Omeng? Upo? Ay, patula? Itong ligaw na patula, wala namang bunga. May bunga ba? Wala? Dapat po, anuhin mo na lang, baka mamaya ahasin ka. Malinis ang bahay. Oh. Na nandito siya mga kabayan, pagdating sa linis ng, ng, daan po kayo. Pagdating sa kapaligiran, paglinis, pwede lang sa loob mga kabayan, maasahan mo si Kuya Omeng. No, maasahan mo si Kuya Omeng, maasahan mo. Pero dito sa loob ng mga kabayan, no, minsan malinis, minsan hindi. So okay lang 'yon. Hindi talaga perfect mga kabayan na tuwing punta natin na ganon. Pero pagdating sa kalinisan dito sa bakuran niya, palibot, ay malinis. No? Malinis po mga kabayan. Dahil talagang masipag naman talaga siya magwalis. Nakita naman natin ngayon, maagang-maaga nagwalis. Kasi nandito siya. Andis lang, kung walang tao dito, mawala siya ng ilang linggo, ay talagang maraming walisin. No? O naintindihan natin yun kasi walang tao. Pero pag nandito siya, malinis talaga mga kabayan. Kahit yung ilalim ay maayos. No? And then, ito, mayroon siyang, anong tawag nito, yung patula mga kabayan, ay delikado to. At walang bunga, ligaw naman yan. No? Delikado, pati kusina niya dito, ay wala na. Nadurog, hindi na niya masaingan dahil kinapitan na ng mga patula. Alisin mo yan, Kuya Omeng, unti-unti. Pagkatapos yung magwalis, alis yung lahat ng patula, at ayusin nyo itong saingan nyo dito dahil lalong nadudurog dahil sa kinakapitan ng at sa kahigit doon, delikado. Kasi pupunta yan, nag-uumpisa na, kakapit yan sa bahay mo. Papasok yan sa loob ng bahay mo, pati buong bahay mo, matakpan yan. No? At delikado sa ahas. Pati itong mga ayan, ito Kuya Omeng, pagtatanggalin mo. Sabi ni nanay kanina, dapat tanggalin mo ito para hindi masira yung bahay mo, no? Ito, ayan, katulad nito Kuya Omeng, Kuya Omeng, halip po kayo. O ito, pinagtatapas, ito, itanggalin mo kasi masira ang bubong. And then, problema na naman, tutulo yung bahay mo. So, tanggalin mo ito. Yan, itong mga naputol, itong pinagpuputol mo, nandito na nakasampa, hindi mo pinagtatanggal. Tanggalin nyo po yan, ha? Itabi nyo doon, pwede nyo panggatong, gamitin mo ng sa upuan, ang daming mga kawayan. Gamitin mo itong mga tinabas. Huwag mo lang itong pakialaman yung mga naputo lang. At saka yung mga sagabad dyan sa, sa bubong. Kasi pag mahangin, kinakaskas yan at masisira or mabutas yung bubog mo, okay lang yan. No? Katulad kanina, sinabihan ka ni nanay na may mga kawayan dyan or yung mga sagabal dyan sa pwede mo namang tanggalin, no? Para maging malinis na hindi magiging gubat ang bahay mo. Ayan, naputol na yan, hindi mo pa tinanggal, ginamit mo sana doon sa upuan. O sana ganito, Kuya Omeng, yung ginawa mo, no, na dito ka malinis, maging masinop ka dito sa bahay mo. Pero ang tanong, Kuya Omeng, sa umagang ito na ang bahay mo ay malinis ang palibot at naglagay ka pa dito na, Pero, syempre, mayroon pa rin po akong tanong. Halip po kayo dito, Kuya Omeng. Nagkape na po pala kayo? Ha? Tapos na? Anong nyo? Ulam. Anong niluto yung ulam? Ha? Ha? Tuna? Tuna daw yung ang ulam niya. Kanin po yan. Ano po yan? Tubig na pinag-initan mo. So, tuna daw ang kanyang ulam. May laing asa dyan, di pa naluluto. Pero, Kuya Omeng, tanong ko po sa inyo, dahil nag-usap po tayo nung nakaraan, kahapon. Sabi niyo, pag uwi namin, pupuntahan mo yung
mga gamit. So sabi niyo po nung kahapon, bago kami umalis, ay yung mga gamit nyo, balikan nyo at iuwi nyo dito. Sabi ko, sige, babalik ako mamayang gabi. Pero hindi ko po nagawa. At sabi ko, balik na lang ako ng umaga. Ngayon, nakita ko, mukhang wala pang isang gamit na naibalik dito sa bahay mo. Pinuntahan nyo na po ba yung mga gamit nyo o hindi pa? Ha? Pinuntahan nyo? O bakit hindi nyo pa naiuwi dito? Matagal na. Ha? Ito, Po? Ano po? makasama. Isang linggo yan. Isang linggo yung Sorry. isauli nila? Isang linggo bago nila ibalik? Or bago mo makuha yung mga gamit mo? Pinutang ko lang. Ha? Pinutang ko lang. Ay yung 500 mong pera, nasaan na? Ha? Magkano natira? Patingin nga po. O magkano po yan? Tingnan nyo po, bilangin nyo po. Pagpulot, ma'am. Ha? Pulot. Hindi, dati na napulot daw niya. Baka yung dating mga ano. 300. So yung 200, anong ginawa niyo po? Ma'am, ano, Binili ng Yose. Ano po yon? Ha? drinks. Ha? Soft drinks, ma'am. Ha? Coke, ma'am. Coke. Ah, bumili ng Coke. So, no problem. Wala pong problema, maubos ang pera, ibili niyo po ng pagkain kasi naman ang purpose doon or yung gusto nyong inumin. No, ang problem natin ngayon, Kuya Oming, na binalikan ko dahil sabi nyo ay kukunin nyo yung mga gamit. Pero empty pa rin ang bahay nyo. Wala pa rin mga kabayan. Oh. Wala pang ni isa na naibalik dyan sa loob ng bahay ni Kuya Oming. Plus, ito, siguro ginawa niya itong upuan na to kasi wala nang upuan sa loob. Wala na yung mga upuan, lamesa, upuan, at kung ano-ano pa. Wala na mga kabayan. No? Kaya siguro, dahil alam niya na ako ay babalik at hinanap ko rin po yung upuan, naisipan niya, nagagawa ng upuan dito para pagdating siguro namin mga kabayan ay merong maupuan. Pero nakakatakot upuan mga kabayan kasi katulad ganyan, inupuan ko pero hindi ako talagang asing umupo na yung pabigat niyong upo mga kabayan dahil natatakot ako baka matusok ka pa, no? Ma-virgin ka pa ng di oras. Nakakatakot mga kabayan na meron naman sanang mga kawayan dyan. Pero ginawa na lang po siguro niya yan mga kabayan para may maupuan tayo syempre dahil wala nga kagamit-gamit dito sa loob ngayon ng bahay niya. Bakit kailangan pa umabot ng isang linggo bago makuha? Ha? Sabi ng budget sa linggo lang. Po? Sa linggo. Yung radyo, anong sabi? Ha? Kukunin din. Sorry. Tapos, lahat ng gamit mo isang linggo bago mo makuha? Mabalik. Ha? Hiniram lang, parang ganon? Hiniram lang, tapos ibabalik din sa'yo. Or pinahiram mo. Tinugtuman. Ano po? Pinapag. Pinatabi nyo? So,
Yan talaga ang pilit ni Kuya Oming po mga kabayan na iniwan nga po niya doon. No? Kahapon kasi pinuntahan yung mga tao na pinag-iiwanan daw niya ng kay mga gamit. Yung isa, talagang sinabing 100 bininta yung radyo na almost 1,000 yon yung radyo niya. Tapos yung mga gamit niya, hindi nakausap dahil yung anak lang yung nandoon mga kabayan. No, yung nandoon, hindi natin makakausap yung magulang kasi wala. Yun ang problem natin ngayon mga kabayan talaga sa nangyari ngayon. Ay! Sabi ko nga po kagabi mga kabayan sa live natin na napanghinaan ako ng loob. No? Napanghinaan ako ng loob. Pero kung ganito sana ang mandat na natin na malinis sana, gumagawa ng paraan, ang sarap sa pakiramdam kahit pagod ka, pero mapalitan ng kasiyahan, no? Yun pala, malinis yung loob. Ay, malinis yung labas, pati loob, malinis din. Malinis din sa kagamitan dahil hindi ko alam kung anong nangyari ni Kuya Oming at naisipan na naman niya ngayon na pagdiskitaan ang mga gamit ng mga kabayan ay dispose. Kung dati ay bigas ang kanyang binabarter para na makapag-use siya. Ngayon hindi na talaga binarter mga kabayan. Talagang binenta na lahat ang mga gamit ni Kuya Oming na nakita natin ngayon na wala. Malungkot ang bahay ni Kuya Oming mga kabayan, sa totoo lang. Malungkot ako, malungkot din kayo, syempre. Malungkot pati bahay. Kung pwede lang magsalita yung bahay, hoy, wag mo namang alisin yan dito. Kasama ko na yan, kaibigan ko na yan. Matagal na kaming best friend yung mga gamit na yan, wag mong alisin. Dito lang yan. Kaya hindi makapagsalita mga kabayan. Diba? Kaya siguro isa din yun sa dahilan mga kabayan si Kuya Oming, hindi na nagpipermit dito. Ilang beses kaming halos isang buwan kaming pabalik-balik dito mga kabayan na wala si Kuya Oming, laging sarado. Isa din siguro yun sa dahilan kung bakit ayaw niya dito na halos ayaw na niya magstay dito. Kasi siyempre, alam niya na pupunta ang si Makoy at saka si Jacoy. Kung hindi ako makapunta kahit walang kamera, dinadaanan lang dito. Sinasama to minsan sa labas. No? Kumakain sila dyan sa labas or puntahan dito, saglitin, bigyan ng pera, bigyan ng pagkain. So, siguro nung buhat nung nabenta niya mga gamit, umiiwas siguro sa amin na madat na namin dito at baka mapansin namin na wala yung mga gamit. So, isa din po yung mga kabayan na siya halos hindi mo siya dito mahagilap. No? Para kaming timang pabalik-balik dito, wala sa umaga. Minsan, madaling araw pa. Gigising pa talaga, sadyain pa talaga gising ni Makoy or ni Jacoy. No? Kahit sobrang pagod, puyat, pero magising ka talaga ng alas 5 or alas 4 pa lang puntahan mo dito para lang maabutan mo. Pero wala. Biro mo ha, talagang paglalaanan mo ng oras, mag-alarm pa si Makoy, si Jacoy para lang talaga mahuli siya at makita siya para mahatiran lang ng bigas. Din kahit galing kami sa mission, dahil kahit sobrang pagod, sadyain pa namin ikot dito para alamin namin kung nakauwi na. Madaling araw, umaga, tanghali, hapon, gabi. O saan kayo mga kabayan? Para lang kasi inaalala mo yung pagkain at mag-aalala kung nasaan na. O, yan pala. Ayaw siguro ni Kuya Oming dahil siyempre alam niya sa sarili niya na meron siyang mali na naman na nagawa. Na na-empty stomach yung bahay niya mga kabayan. Wala. Nablangko na yung utak mga kabayan from July. No? From July mga kabayan. Imbes nakapahinga-hinga na ako ng konti. Nakapahinga na ako doon kay Princess mga kabayan saka kay Jerome. No? Nakapahinga na ako. Aba, hindi pa totaling nag-heal yung big problem doon sa sa kay Jerome ay ito na naman.
Sumabak na naman kay July at hindi lang kay July. Araw lang pagitan kay July, eto na naman kay Kuya Oming. Biro niyo po. Mas matindi pa. Isang araw lang pagitan. And then, ito din ang ginawa ni Kuya Oming. Parehas silang dalawa ni Julie na nagbinta. Kulang lang ibinta ang kaluluwa, mga kabayan. Di ba? Katulad ngayon, maagang maaga, punta ka dito, masaya ka, makikita mong ganyan. Pero hilaw yung saya mo, dahil nangingibabaw yung mga gamit na pinagbibinta, mga kabayan. Pero sana, ganyan sana, na maabutan natin. Kahit pagod ka galing sa purgatorio, pero pag madatnan mo na ganyan, mga kabayan, aba, matanggal lahat, mapawi lahat yung mga kabayan. Matutuwa ka. May bonus pa. O, purihin mo pa. Lahat. Diba? So, ayan po mga kabayan. Hindi ko na maantay na sabihin niya na isang linggo. Dahil inutos ko na ni Makoy na puntahan doon nung nakaraan sa bahay si Kuya Aming kung saan. Ngayon ako na pupunta doon mga kabayan, tanungin ko kung ano ba talagang totoo para matapos na, no? Para matapos na. Yung radyo, okay na yun, sinabi na, di ba? O, okay na yung radyo. Na 100, nalaman na natin na nagsabi na ang nakabili ay 100. Okay na yun, no problem. No problem. Yung Durabox, yung upuan, yung folding bed, at saka yung lamesa. Yun na lang alamin natin. Puntahan natin doon mga kabayan. Saan yung bigas, Kuya Omi? Patingin nga po. Kayo na lang po umakyat. Yung mga grocery nyo po, nasaan? Ito. Na. Ayan, ang bigas. Bakit hindi pa nabawasan yung bigas nyo? Meron na? May bawas na po yan? O, ayan. Organized naman ngayon. Malinis ngayon yung bahay niya. Oh. Kasi natuto naman siya unti-unti eh. Yung mga tinuturo natin sa kanya na paglilinis. Pati yung mga gamit niya, organized naman din. Oh, okay naman. Oh. 'Di ba? Buhat ng naturo natin sa kanya, yung paglilinis, ay nasunod naman niya. Hindi man ganun kabongga, pero at least may malaking pagbabago. Yun nga lang, nabago niya, nalinis niya. Hindi lang bahay ang nilinis, pati mga gamit niya, nilimas din niya, nilinis din niya, at pinag-dispose niya. So, yun ang problem doon. O kahit gano'n lang sana kalinis, so, ay okay na yan. Eh ngayon, dito na nakalagay yung mga gamit niya. Oh, kasi syempre, dapat doon, ito, mga yan, dyan ko pinaglalagayan. Eh ngayon, nilagyan niya ng mga damit niya unan kasi wala na dito yung papag at yung Durabox. Kaya doon niya nilagay. Kaya ito, wala na. Yung iba dyan sa lamesa, dapat. Or dito yung lamesa. Tsaka upuan. Eh, wala na. Nakalapag na lahat. Oh. Nailapag niya lahat, mga kabayan. Dahil wala nang paglalagyan. Pati yung lagayan sana ng nilagyan ng damit. Kasi wala nang Durabox at papag. Nandoon na. Oh. Yan ang problem solving nating mga kabayan na minsan na hindi ko na alam. Nag-stack up na yung utak ko, mga kabayan. Na virus na, pinasok ng virus na hindi makakaman. No? Pinasok ng bonggang virus, mga kabayan, na hindi ko alam. Ang gagawin ko, mag-delete cookies ba ako? Kailangan ko ba magpa-format? No, mag-reboot, mag-restart. Ay, di ko alam mga kabayan kung anong gagawin ko. Sa virus na pumasok ngayon sa utak ko, mga kabayan, sa nagiging problema sa mga recipient natin na nagsunod-sunod talaga. Parang ang sarap mag-announce. I-announce mo na lang ba? Nasabi mo lahat na nabigyan ko, hala, sige, pangbenta nyo, pati mga bahay nyo, lahat. Pati kaluluwa nyo, ibenta nyo na rin. Isama nyo na sa purgatorio para matapos na ang lahat. Kaya ngayon, puntahan namin ni Kuya Omi, hindi ko na maantay yung isang linggong pag-ibig na sinasabi niyang ibalik after 1 week.